Welcome back to Good Morning Boss. Maraming salamat kina Pilo at Angas. Talaga namang ang kanilang adventure sa Philippines. Puro kwela. Alam mo, marami kang matututunan mula sa kanilang mga pinagkikwento. Pero Sandro, malapit na ang eleksyon. Malapit na ang May 2013. Kaya naman kasama natin ngayong umaga ang Makati Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV, si Dr. Arwin Serrano. Good morning. Good morning, JC. Good morning, Sandro. Sir, baka pwede po muna bigyan niyo po kami ng background or konting history po about the PPCRV and its functions po, sir. Okay, thank you, Sandro. At sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ang PPCRV or Parish Pastoral Council for Responsible Voting ay tinaguyod ng sa panimula ng Archdiocese of Manila, born out of yung PCP2 na ginawa noong 1990 to 1991. At pagkatapos po noon ay naisip po ng simbahan na kasama po ang political aspect ng buhay ng tao, na dapat na meron din pakialam ang simbahan. Kaya preparation din po yun para doon sa ginawang national elections natin, presidential elections noong 1992. Okay. And then eventually, sir, today we have now 4 accredited election watch. Yes, so una po na na-accredit yung PPCRB. Pangalawa po sa aking pagkakaalam ay yung NAMPREL. Pangatlo po ay yung One Vote movement. At pang-apat po, kung di ako nagkakamali, ay yung LENTE na isang tumutulong lalo sa legal assistance. Sir, ang tinutulak ng PPCRV ay clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections. Ano Yes. ibig sabihin nito, sir? Yes, ginamit namin yan noong 2007 midterm elections. Ginamit din namin yan noong ARM elections noong 2008. Ginamit din namin yan noong 2010 first automated elections, at ganoon din sa aming mga sa barangay election noong October ng taon na yon, at ngayon ginagamit din namin ngayong 2013. Ang ibig sabihin po niyan ay gusto namin na magkaroon ng malinis, tapat at totoo at makabuluhan at mapayapang halalan. Opo. Noon ang ginagamit natin na acronym ay yung HOPE, yung Honest, Orderly, Peaceful Elections. Lately ang COMELEC ay lumabas naman ng SAFE, yung Secure and Secure and Fair Elections. Pero kahit na ganun pa man, HOPE, SAFE, tumataguyod din kami roon, pero gusto namin magkaroon ng parang tatak, lalong-lalo na sa pagpili namin ng mga volunteer precinct poll watchers, na kailangan ay itaguyod namin ang champ election. Opo. Ano po yung champ na po na ito, how is this attainable po by the PPCRV? Like, what are the steps that you are taking for this to happen? And yung mga nagawa niyo rin po, like kwento niyo po for the past elections, you've been living by these Yes. this champ nga po. Pero ngayon po, ano po yung mga siguro improvements na dinagdag po ninyo para magawa po okay, ito? mabuti na, Sandro. Hindi naman nagbago yung aming vision and mission statement. Hindi rin nagbago yung aming core values. Hindi rin nagbago yung aming mga key principles. Bagamat dito sa midterm elections na ito, lalo pa namin binigyan diin yung pagiging tapat sa aming mga tungkulin, kahit na ba kami ay voluntaryo lamang, kahit na kami ay sinasabing katuwang lamang, pero mahalaga yung ginagampanan namin. Nakita namin sa mga nakaraang halalan na ang mga volunteers namin, kahit na minumura sila, kahit na pinagsasabihan sila ng hindi maganda, pero makikita mo, tapat sila sa tungkulin nila, lalo-lalo na yung mga na-assign sa Voters Assistance Desk. Talagang malaking tulong yung nagagawa namin, katuwang talaga kami ng COMELEC sa paghahanap ng mga botante ng kanilang mga presinto at ng pati kwarto. Tuturo pa namin pagka meron ng mga persons with disabilities or mga senior citizens, o kaya talagang kailangan
nagtutulong ang aming mga volunteer PPCRB na hanapin ang kanilang presinto. Sasamahan pa sila at talagang kung maari pa na sila'y alalayan sa kanilang pagboto, Yeah. ito'y Ginagawa rin gagawin talaga nila. ng aming mga volunteers. Kaya dahil dito, lalo namin na pinalakas ang iba't ibang klase ng mga volunteers namin. Kung mapagpatuloy ko lang, JC at saka Sandro, meron kaming 6 na klaseng volunteers. Yung una, yung precinct poll watchers o yung PPW. Ito yung mga nakatunghay doon sa mga iba't ibang presinto. Pangalawa, yung voters assistance desk o yung BAD. Yan yung parang frontliners namin Okay. na kung saan pupunta yung mga botante at magtatanong sa amin kung saan sila dapat pumunta na presinto at saang kwarto, anong floor. Pangatlo, yung aming AMBAT, yung Accountable Materials Verifiable Audit. Ito yung mga parang espesyalista naming mga volunteers na kung saan tumutugay-gay sa iba't iba pang mga aspeto, lalo na sa number of PICOs, anong mga PICOs ang mga may problema, ano yung mga dapat na alalayan ng mga technicians, ano yung mga dapat na puntahan na may mga problema. Tapos pang-apat, meron kaming technical assistance group or yung TAG. Ito yung aming mga IT volunteers na kung saan kapag nagkaroon naman ng problema at nakita ng AMBAT, idadali niya ito sa pansin ng TAG para pumunta doon sa particular presinto at para tulungan na rin ng COMELEC, tulungan na rin yung BI, tulungan na rin yung mga tao doon para kung saan solusyonan pwede silang yung technical problem. magkaroon ng solusyon. Kasi itong mga technical assistance group tsaka AMBAT, may specialist training to. Nung nakaraan 2010, ako mismo yung first nag-train doon sa mga coordinators namin sa iba't ibang mga areas. Sir, itong tag equipped sila na mangumpuni kunyari ng PICOS machine? Well, not necessarily yun na mangumpuni kasi bawal sa amin na gumalaw. Ang pwede lang gumalaw nito yung technicians na naka-assign doon sa particular na voting center. Kaya lang dahil sa kaalaman nila, nakuha nilang kaalaman, lalo-lalo na noong 2010 elections, nag-training sila sa Smartmatic, nag-training sila sa PPCRB, nag-training sila sa Cabuyao, Laguna. Kaya kung saan yung mga trainers na ito, i-train naman din yung mga iba pang mga tag coordinators ng iba't ibang mga Para maging knowledgeable para din maging sila. knowledgeable din sila. So ibang klaseng training to, technical training ito. Ngayong 2013, gagawin pa rin namin ito. At lalo pa namin tong palalakasin. Tapos meron din tayong mga yung prayer warriors, no? Yung power prayer group. So ito yung mga kasi ang prayers, no, para lalong magkaroon tayo ng matiwasay at maayos na halalan. So nandoon sila sa mga simbahan at kung saan pinagdarasal nila yung aming mga volunteers at ganoon din na rin yung magiging magandang resulta ng ating halalan. At yung pang-anim ay yung transport and security. Not to mention also the other committees like food, Right. yeah, like medical, like legal. Depende na 'yon sa parokya kung Yung needs nila dun sa... kung kailangan na maglagay rin sila ng mga ganon. Pero ito yung mga 6 na talagang sinasuggest namin na dapat lagyan nila. Talaga naman, sir, talagang busy ang PPCRV sa darating na Kasi election. ready po talaga silang tumulong sa kahit anong aspetong maisip mo, nandun ang PPCRV para tumulong at mag-lend ng helping hand rin syempre. So sa sir, maybe you want to invite our viewers para mag-volunteer, no? At dumagdag, I'm sure any additional volunteer would be very helpful Yes. sa Yes, campaign ng oo. PPCRV. Marami kaming mga nakuwang volunteers nung 2000 elections, pero inahanap pa rin namin at inaantay pa rin namin yung mga tao na nag-volunteer nung 2010 elections na
volunteer uli. Mm. Doon naman sa mga kabataan na hindi nakapag-voluntaryo sa amin noong 2010, hinikayat namin kayo na mag-volunteer sa amin. Wala kami maibibigay sa inyo na kabayaran in terms of monetary assistance, but meron kami maibibigay na tulong sa pagkain, sa mga kakailanganin mga gamit, sa pag-aaral o training, at sa ilang mga ibang kagamitan like ID, t-shirt, ballpen, notebook, mga iba't ibang forms. At huwag kayong mag-alala kasi mas maraming nagdadasal sa atin, kaya hindi kayo masasaktan, walang mangyayaring masama sa inyo, at makakatulong pa kayo sa bayan. Okay, yes. Thank you so Maraming salamat po, Dr. Dr. Maraming Arvin salamat din, Serrano. Sandro at JC. Maraming salamat. Siyempre kasama niyo po kami para sa malinis at matuwid na eleksyon. Yes, oo. Champ elections tayo. Yes, po. Sir. Ngayon naman, puntahan naman natin si Miss Dina Libunaw para ikwento sa atin ang best free educational for kids sa kanyang Digital Diaries. Looking for great websites for your kids? Parental vigilance is a must when children are using the internet to entertain and educate themselves. Digital Diary has made it easy with its hand-picked lists of fun and age-appropriate kids' website and online games. It's a big world on the web, but with this list, it can be worthwhile for your kids. Yahoo Kids. Just like adults like to log onto Yahoo every morning to get the latest news, check mail, and generally warm up to daily internet offerings, your children can also use Yahoo Kids' counterpart as a sort of internet home base. It has games of all kinds: music, movies, jokes, sports, horoscopes, e-cards, and even a study zone that has information on animals, reference materials, and much, much more. Funbrain, a hybrid educational entertainment site. Funbrain disguises learning through fun, interactive games like Grammar Gorillas and Math Baseball. You'll also find webbooks and comics like Diary of a Wimpy Kid and Amelia Writes Again. Your tots can read blogs from children in their age group with similar interests. PBS Kids. How can you go wrong with a website from PBS? The award-winning online stopover features activities and games from your child's favorite PBS shows, including guest appearances by Barney, Curious George, and Clifford the Big Red Dog. Kids can also discover music and color online. National Geographic for Kids. Now kids have online access to a lot of National Geographic's great educational materials, which allow them to keep apprised of things happening around the world. The People and Places section, animals, activities, stories, and other educational links are where the good stuff is. This is a learning site up there with the best of them, and your kids won't even know their IQ while browsing it. Seussville. When it comes to teaching kids morals, nobody has ever done it with such subtlety and imagination as Dr. Seuss. Ever since the 1950s, his books have been teaching kids valuable lessons, with links to videos, games, and Dr. Seuss's classic books. And that's it for today's Digital Diary. Follow us on Facebook and on Twitter. For Good Morning Boss, this is Dina Libunaw.